Matapos nga po ang ilang araw na pagkakasuspende ni Draymond Green sa NBA ay sa wakas nagbigay na rin naman nga ito ng mensahe ngayon sa kanyang kalaban na si Rudy Gobert. Yan naman ang ating unang storya na susundan ko na rin yan ng rason bakit sunod-sunod ang talo ni Victor Wembanyama at ang balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers sa kanilang 5 defensive player. Kaya mga idol, tara! Kasunod nga po mga idol ng ilang araw na pagiging tahimik ni Draymond Green dahil sa nangyaring gulo sa kanila ni Rudy Gobert at pagkakasuspinde nito sa Warriors sa kanilang 5 laro, sa wakas sinimula na nga po nitong mag-ingay sa harap mismo ng media. Sa katunayan, sa naging pahayag nga po niya sa mga reporter, sinabi nga po niya dito na hindi nga daw siya nabubuhay na merong pagsisisi sa kanyang mga ginagawa. Ibig sabihin, hindi nga niya talaga pinagsisihan ang kanyang ginawang gulo at syempre pagsakal kay Rudy Gobert since dinipensahan at tinulungan lang naman nga po niya ang kanyang kakampi na si Klay Thompson. Yes mga idol, mas inaalala para naman nga po niya ang kanyang mga teammates kaya niya yun ginawa kay Gobert. Pero syempre, hindi rin naman siya nagsasalita ngayon para kumbinsihin ang ibang mga tao na tama ang kanyang ginawa. Subalit, kung mauulit nga daw po ang ganong klaseng insidente, gagawin para naman nga niya ayon gayong ipagtatanggol pa rin niya ang kanyang kakampi at ang kanyang mga kaibigan kahit ano man ang mangyari. Pero para nga sa inyong kaalaman, tapos na rin naman nga po ang 5-game suspension ni Draymond Green kaya maaari na nga po siyang bumalik at makapaglarong muli sa Golden State Warriors kontra sa Sacramento Kings. At kasabay nga po mga idol ang pahayag ni Green sa media, marami nga pong mga fans ang nagsasabi na posible talagang magkaroon ng round 2 ang kanilang initan ni Rudy Gobert since hindi pa nga sila nagkakasundong dalawa. At maaari nga itong mangyari sa darating na March 25 kung saan gaganapin nga ito sa home court naman ng Minnesota Timberwolves. Kaya sigurado nga po na mas mataas ang magiging laruan nito at galit sa loob ng court. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa rason bakit sunod-sunod na ang talo ni Victor Wembanyama. Dahil nga po mga idol sa pagkatalo muli ng San Antonio Spurs kontra sa defending champions na Denver Nuggets 132-120, bumagsak na nga sa 3 wins, 14 losses ang record ngayon bilang worst team sa West. At ang masakit pa nga po dyan, umabot na rin naman sa 12 game ang kanilang lose streak. Kaya marami nga pong mga fans ang nagtatanong ngayon, ano nga ba talagang rason bakit sunod-sunod ang kanilang talo? Well, ayon nga po sa ilang mga NBA analyst, bagamat man malaking numero ang iniaambag ni Victor Wembanyama, wala rin naman sila ngayong isang legit na point guard na kayang makatulong sa kanilang rookie big man para magdomina sa kanilang mga laro. Yes, mga idol, mas kailangan nga po ngayon ang legit na point guard na mangunguna sa kanilang opensa at gumawa ng mga magagandang desisyon. Sa ngayon, problema talaga ng Spurs ang kanilang opensa at maging ang kanilang depensa na siyang rason ng kanilang mga pagkatalo. Samantala mga idol, dito naman tayo dumako sa ating huling storya na pag-uusapan sa balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers sa kanilang 5 defensive player. Pagkatapos nga po na maipanalo ng Lakers ang kanilang unang game ng kanilang 4-game road trip noong nakarang araw kontra sa Cleveland Cavaliers, diretso na rin naman sila ngayon sa lugar ng Philadelphia para kalabanin ng 76ers. Pero bago pa man nga po nila ito harapin, napatunayan na rin naman nga ng Lakers na jackpot talaga sila ngayon sa pagkakaroon nila ng 5 defensive player sa kanilang lineup na sina Cam Reddish, Anthony Davis, Jared Vanderbilt, Taurean Prince at si Max Christie na pare-parehong may kakayahang pahintuin ang best player ng kanilang kalaban. Yes mga idol, lahat ngang ito proven tested na nga daw pagdating sa depensa, kaya di na nga po kayo dapat pang magtaka kung magiging best defensive team ang Lakers kapag nakumpleto na ang kanilang lineup. So yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid
J-Zone TV dyan. Maraming salamat mga idol.